siyang meron tong 2.4 GHz Wi-Fi tsaka 5G GHz Wi-Fi. So ito yung dito mo makikita, ito yung pangalan. So iba-ibang modem, iba-ibang pangalan. So yung sa akin dito BFACA 2.4, yung sa 2.4 GHz ko, and then sa 5 GHz naman na Wi-Fi is dito BFACA_5. So ibig sabihin 5 GHz. Again, magkaiba yung 5G dito sa 5G na network. Okay? Magkaiba yung 5 GHz Wi-Fi sa 5G na network. So, yun. Magkaiba yun. Kasi itong 5G GHz, pang dito lang to eh. Kukonek ka dito. dalawa yung Wi-Fi na binobroadcast dito. Nagbo-broadcast to ng 2.4 GHz SSID and 5 GHz SSID. Kung mapapansin nyo guys, pag kukonek kayo dito sa 5, nakalagay dyan sa sa may signal ng cellphone nyo, may nakalagay 5. So 5 GHz ka. Dito ka nakakonect sa 5 GHz. Okay? So, watch nyo na lang yung video ko na isa doon sa pag-explain ko ng pagkaibahan ng dalawa. Basta yun. Pero hindi ito yung 5G na sinasabi nyo na unlimited 5G, unlimited 4G. Hindi ito yun. Okay? So, again, meron tong dalawang Wi-Fi na binobroadcast, 2.4 GHz Wi-Fi and 5 GHz Wi-Fi. So, yung mga CCTV kasi natin, gaya nung sa akin, meron akong mga CCTV din dito sa bahay. Mostly ng mga CCTV ngayon, yung mga affordable lang na CCTV, yung katulad sa akin, yung Tapu, pakita ko yung Tapus, yung Tapu na C200, ayan o. Yan, ganyan lang. Ganyan. Pula siya pero inisprayan ko lang yun na pula. Tapu C200 yata yun or C200 or C200. Basta ganun yung mga tig 1,000 or 800 na presyo ng Tapu. Yun kasi silang mga CCTV na yun mostly ay ko-connect lang siya sa 2.4 GHz na Wi-Fi. Okay? Kasi kapag nag-connect ka doon, ito lang yung masasagap nila. Yung 2.4 GHz na Wi-Fi, ito lang yung masasagap ng mga karaniwan ng CCTV natin kasi under 2.4 GHz lang sila. Wala pa silang 5 GHz. Yung sa akin ha, hindi ko alam kung sa ibang, siguro sa mga mamahaling CCTV, baka meron na silang 5 GHz Wi-Fi, pero mostly lahat ng CCTV na nabili ko, is kukonek lang siya sa 2.4 GHz Wi-Fi. What do you mean sir kukonek? Ibig kong sabihin, magsi-search kasi siya ng available Wi-Fi, yung Tapo, kung saan siya kukonek. Hindi niya to makikita tong 5G SSID. Ang makikita lang niya is itong 2.4 GHz Wi-Fi. Bakit? Kasi wala nga siyang hardware or wala siyang hardware na or firmware na pwedeng makakita dito sa 5G na gigahertz na Wi-Fi. Hindi sila compatible. Ibang frequency. So, magkaibang frequency. Kaya hindi sila compatible. Yun. Kaya kahit mag-broadcast to ng dalawa, itong 2.4 GHz Wi-Fi and 5 GHz Wi-Fi, ang makikita lang ng CCTV nyo itong 2.4 GHz Wi-Fi na nakalagay 2.4. So hindi nyo makikita itong 5 kasi nga hindi kayang hanapin or hindi kayang sagapin ng mga Tapu CCTV natin yung 5 GHz Wi-Fi. Okay? So baka malito kayo na dahil komunika sa 5G na din, hindi. Iba yung pinagko-connectan, iba yung Wi-Fi na 5 GHz sa 5G na network ng dito.
Again, yung mga 5G, yun yung mga 2G, 3G, 4G, LTE, 4G plus, 5G. Yun yung kung saan to kumo-connect sa network ng dito. Itong device na to, nagbo-broadcast siya ng Wi-Fi frequency ng 2.4 GHz Wi-Fi and 5 GHz Wi-Fi. Huwag kayong malito doon. Okay? Now, sabi niya, parehas na po ba namin magagamit ang 4G at 5G? Yes, parehas. Kasi, yung mga cellphone kasi ngayon, katulad nito, excuse me, yung mga Samsung or mga any latest phones na meron tayo ngayon sa market, kaya na niyang makasagap ng mga 5 GHz Wi-Fi. So, kapag nag-connect ka sa 5G, kaya niyang sumagap. Example dito, pakita natin. Para meron tayong reference. Ayan. So, ayan, dito ko na lang. So, hanapin ko si Wi-Fi. Details. Ayan. So, ito, ayan sa arrow, itong sa may dito 5, meron siyang 5 sa may signal. So, ibig sabihin, 5 GHz signal siya. Okay? Tapos, itong normal lang na 2.4, wala siyang 5 sa may, kasi yan yung common na pinagko-connectan ng Wi-Fi natin. Kaya dyan ako nakakonect. Depende sa inyo kung saan kayo ko-connect. Ito kasi mas mabilis yung bandwidth compare sa 2.4 GHz. Pero mas malayo yung abot nito kaysa nito. Okay? So, paano ba i-connect? Let's say, tingnan nyo para meron akong proof sa pinagsasabi ko. Punta ako sa Tapo. Example lang to sa akin. Kunyari, ito din, add device. Tapos, indoor kasi yung CCTV ko pero nalagay ko sa labas. Hindi naman siya nababasa. Wala kasi akong budget pang outdoor. Okay, ito, C200C. Tapos, next. Dalawa kasi yung Tapo ko na ni-remove ko kanina. So, for tutorial purposes. So, example, ko-connect ako dyan. Tapos, connect. Ayan. Minsan hindi yan nakikita. Hanapin nyo lang siya. Tapos, rescan. Yan. Ito yung ito yung sinasabi ko. Kahit mag-rescan ka ng mag-rescan dyan, hindi niya makikita yung 5G na dito, bifacada underscore 5. Yung ito, sa likod, yung 5 GHz niya, hindi yan makikita ni Tapo. Okay, hindi niya makikita yun kasi 2.4 GHz lang yung CCTV. So, ito siya yung makikita niya. Kahit mag-rescan ka na dyan, see, hindi talaga niya makikita. So, dito ka ko-connect. Tapos, yan, lagay ka ng password mo. Tapos, next. Password to ng guys password to ng Wi-Fi nyo. Example yung sa akin, yan yung password ko. Lagay mo yung password ng Wi-Fi mo. Okay, tapos, next. Ayun, narinig nyo? Connecting to Wi-Fi. O yung butiki yata yung tumunog. Ayun, Wi-Fi connected. Excuse me. Hintayin lang natin, medyo matagal lang siya ng konti. Ayan. Tapos, saan na ba ako nakakonik? Ayan. So, setup lang natin. Device name, kayo na bahala kung anong ilagay nyo. Let's say, ilagay ko front. Or kayo kahit anong ilagay nyo dyan. So, location ko ay sa house. Tapos, next. Sounds good. Dismiss lang tayo. Tapos, got it. Yan. Ang daming CCTV. Tapos, ito na yung sinet up ko. Front, yan. Tapos, nakabaliktad pa yung
Video storage 1080p, invert ko na lang. Ayan. For the sake of ano lang to tutorial, kayo na mag setup, maglaro-laro dyan sa loob ng Tapo application. Yan. So connected na yung CCTV ko dyan. So ganun lang. Okay, ganun lang siya. Ganun lang siya i-connect. Baka kasi malito kayo, sir, but hindi ko mahanap tong ano. Ay, ito yung sinasabi ko na magkakaroon ng 5 dyan sa itaas kapag nakakonek ka sa 5 GHz na Wi-Fi. Then, tingnan na, kukonek ako dito sa 5 GHz Wi-Fi. Lagay natin yung password. Wrong. Ayan. Yan. Connected na ako. Ayan, no. Kita nyo yung kita nyo yung may 5, ayan, no, may 5 dyan sa signal na bar. Yan, no. Ayan. Yung logo yan, ayan, ayan, yan yung may number 5. Teka lang. Ay. Eto. Ayan o, yan o, may number 5 dyan. Yan. So, ibig sabihin, nakakonek ka sa 5 GHz Wi-Fi ng modem na to. So, ito naman, kumukonek tong modem na to sa 4G or 5G ni dito. Depende kung saang network ka nakakonek or depende kung saang area ka connected. Okay? So, I hope na nasagot na again. Pagka-reload mo nito, after mong makonsume, kung wala ka sa 5G na network dito, kung nasa LTE or 4G ka lang na network, yung magagamit mo is yung 50 GB lang na free. After mong makonsume yun, mag-load ka ng 790 na 30 days or 15 days na 490, tapos magiging unli na siya. Kasi naka-fixed wireless access na daw siya eh. So magiging unlimited connection na yung both 4G or 5G ng dito network. So kahit wala ka sa 5G ng dito, unlimited pa rin daw yung data mo. Kahit green to, ibig sabihin 4G lang yung area mo, or blue kung 5G na yung area mo. So either of the two, unlimited data ka na after mong maubos yung una mong reload or yung initial mong after mo maubos yung free nito. So kapag again 'di ba meron siyang free, nagload ka, yun unlimited na ulit yun. Okay? So hopefully may natutunan kayo konti sa tutorial natin. So next time ulit guys, may magbabasa na naman tayo ng mga Q&A. Okay? Thank you again sa mga subscribers ko. Maliit lang tayo pero maraming salamat po sa lahat ng subscribe sa aking channel. Okay? Thank you guys and God bless. Bye-bye.